Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyo lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At kung saan man kayong lapalap ng ating daigdig, ay hayaan niyo muna kami ni G, the green girly cutie patuti iguana, na batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night po sa mga ready nang matulog. Hingin ko muna ang inyong 12 minutes para sa ating G and Daddy Health and Lifestyle Tips. Ayun po, last 2 na tayo ngayon sa ating 12 mindfulness tips to help you find inner peace. 10 na po nabigay natin. Ngayon, we're gonna go to our last 2 and babalik po tayo sa ating healthy habits. Kasi lumihis po tayo. Alright, so na-discuss na po natin ang meditate, number 1. Number 2 is live in the present. Number 3 is cultivate a positive mind. Number 4 is develop love and for yourself. Number 5 is practice self-care. Number 6, visualize a peaceful place. Number 7 is learn to breathe effectively. Number 8 is access nature. And number 9 is be grateful. And ang kahapon, last po natin yan, yung be grateful and work on acceptance. So, dalawa yung na-discuss natin kahapon. Ngayon po, dalawa rin. So, let's do the last 2. Number 11 is practice non-judgment. Practice non-judgment. Ayun, naintindihan niyo po ba yan, mga masters? This is about learning to observe your thoughts and emotions without labeling them as good or bad. Kung nanonood po kayo ng Itbulaga, yan po ang bawal judgmental. Yan po, practice non-judgment. Kung ano po ang nakikita mo ngayon sa harapan mo. Okay? Observe ka lang. Wala kang gagawing iba. Kundi observe mo sa iyong isip, sa iyong emosyon, pero wag mong i-judge. Wag kang magbibigay ng conclusion kung iyan po ay masama o mabuti. Just let it be. Kung ano nakikita mo, observe ka lang, and wala kang gagawing reaction. Okay? By practicing non-judgment, you create peace for acceptance. You create space, You create space for acceptance and inner peace. Ito po, dito po tayo papasok ngayon kasi uso na ngayon ang CCTV at Marites. Ito po ang pinaka-importante. Sa social media po ngayon, mga masters at mga ka-G, halos lahat po ng mga articles, at mga videos at mga uploads, downloads po at mga kung ano nakikita po natin sa social media, it's more on judgments. Diba? Kahit isang taong nagbibigay ng abuloy o nagbibigay po ng o gumagawa ng positive na gawain sa isang kapwa-tao, ay ginajudge pa rin natin. Sasabihin natin, pakitang tao lang yan. Naku, para sa video lang yan, for content lang yan. O diba? So, which, marami naman po sa atin talaga ang sinasakyan po ang social media para gawin po yan for fame or malay natin, baka totoo naman talaga na nagbibigay galing sa puso. So, dyan po tayo kailangan mag-ayos. We have to change that attitude because that gives us a lot of stress and that will give us a lot of health problems pag tayo po ay nagbabantay ng mga ginagawa ng ibang tao. So, practice non-judgmental, mga masters. Tandaan po natin yan. Marites. Marites is deadly. That's a very deadly attitude or behavior or habit. O, diba? Kahapon po, discuss po natin, sabi ko, kung sino may mga kasama mo, kung ano yung mga ginagawa po nila, expose ka sa isang grupo na marites. Kahit sasabihin mo pang hindi ka marites, hindi mo talaga maiiwasan. Isang araw, lalabas din po yan sa bibig mo. May sasabihin ka rin or may sisirain ka rin. Kasi akala mo po ay normal lang po ang mag-comment
ng something against sa iyong friends or sa iyong co-workers or sa iyong mga kaibigan, pamilya. That's the worst. Kasi may mga maraming mga marites or maraming mga friends po natin dyan. Ang reklamo ng reklamo, o ang asawa ko ganito, ang asawa ko ganito, ang anak ko ganito. Kahit na hindi na dapat nila sasabihin yan dahil po ay sila po ay that's their own family, that's their own thing. Pero dahil po ay nagiging habit na po nila at nagiging ugali na po nila yan, ay yan na po talagang lumalabas sa kanilang bibig. At hindi mo talaga yan maiiwasan. Magugulat ka na lang at nag-share ka rin ng iyong own opinion, which nasira mo na pala yung iyong lolo, nasira niyo pa yung inyong nanay, nasira niyo na po yung iyong asawa, dahil po ay unconsciously nahawaan ka na po ng pagiging judgmental. Okay? So, yun po ang pinaka-importante. When you catch yourself being judgmental, remember, it's just a thought. Thought lang po yan, mga masters. Pero, once na lumabas na po sa iyong bibig at nasabi niyo na po, especially po, the worst is sa social media. Nasulat mo na yung comment mo dyan, masi-screenshot na po yan, may proof na po yan. Hindi mo na talaga mababawi yan, mga masters. Kaya just make sure, practice non-judgmental. Yan ang pinaka-importante po talaga. Okay? So, it will just pass like a cloud in the sky pag naging ano lang po siya, thought. Pag guni-guni mo lang yan, mawawala yan. Pero ang the worst is pag nasulat mo na, nasabi mo na, at may mga taong na kanang nasaktan. Okay? So, talaga po mga masters, we have to take this seriously kasi ito po ang life natin ngayon sa social media. Everything is getting worse. Sometimes, we benefit a lot positively kung positive din yung iyong intention sa ating social media, lalo na po sa ating team dito sa YouTube. Di ba? Sa ating ginagawa dito kasi tayo po ay nagtutulungan. Pero hindi talaga natin maiiwasan na meron tayong mga makasalubong na iba talaga yung kanilang mindset. Okay, let's make it better. We have the choice. We have our own choice and we have our own free will. Let's go to the last, which is the number 12. Foster deeper connections. Ito po. Foster deeper connections. Cultivate relationships that feed your soul. Ayan, mga relasyon, mga kaibigan dyan, or mga friends, in English, syempre, na nakakabuti po sa iyong kalooban. Spend time with people who uplift you and bring you peace. Ito po mga masters at mga G. Spend your precious time with people that are positive. People who uplift you. Hindi ka po nila hinihila. But instead, they push you up. They encourage you to be better. Those are the people that uplift you and bring you peace. So why spend your time to be with people that are pulling you down or trying to degrade you? Alright? So, very simple lang po yan. Pag hindi ka na po happy sa mga paligid mo kasi negative na po yung kanya mong ginagawa, it's not because nagpapakasama ka. You are given your own free will and freedom and your own rights to let go. Kasi we have to take care of our own selves. Ang ating sarili po, yan lang po yung ating importanteng i-build kasi ikaw yun. Ikaw yun at ikaw dahil sa sarili mo, dahil na ikaw po yan, dyan ka po magugustuhan o dyan ka po aawayin o dyan ka po madidisgrasya sa mga ginagawa mo pag hindi po tama yung mga ginagawa. Okay, so importante po dyan mga masters is you have to take good care of your own self. Kasi wala namang ibang mag-take care sa iyong sarili kundi ikaw lang. Diba? So, that doesn't mean you should avoid all challenging relationships. But try to have a strong support network of positive and supportive individuals. So, hindi naman natin maiiwasan. Along the way po, may mga matatagpuan tayo, ay mamimit po tayo along the way
ang mga taong negative talaga, na masama talaga, masama talaga yung mga pinapakita nila. But it doesn't mean na dahil po ay sinabi nating foster deeper connections dito sa topic natin na iwasan. We cannot really avoid them, but we have to make sure we have a strong foundation and we have a strong social support. Meron tayo, alam natin na hindi nila kayang gibain yung iyong sarili dahil ikaw po ay isang matapang, matino at nakakapagtayo ka po ng matuwid. Dahil po alam mo po at you can be proud of yourself kasi po hindi ka nila madaling magiba. Right? At syempre sa mga taong sinasamahan mo, kailangan dyan ka dumikit sa mga taong you can depend and you can really rely on. So call up a friend and spend time with family members that make you feel seen and supported. Kung minsan po dahil po sa OFW po tayo, mahirap talaga, malayo tayo sa pamilya, or meron tayo, or pwede tayong siyempre sa atin dito sa ating team, meron kayong, alam ko meron kayong mga close talaga, meron naman hindi naman ka-close talaga. So we can get to know each other, or kahit na hindi nyo pa kilala ng mabuting tao, pero malalaman nyo rin po yan. We have intuition and we have the God-given talents and ability para po natin maging mababuti yung sarili natin at yung ibang tao. Okay? So, ayan po mga masters. Try to be present kung meron kayong mga party, mga reunion. Yan po, importante po yan para ma-reconnect nyo rin po yung inyong mga malay mo. Doon pala yung kalimutan mo yung best friend mo nung unoon. Makikita mo ulit at makapag-reconnect ka. Alright, so let's proceed bukas sa bagong topic natin. Again, this is your one and only Master Worm and a G, the green girl, Kitty Patuti Iguana. God is great. Yahoo!